Bali ito guys, bali ngayong araw na to, nandito tayo ngayon sa Welcome Rotonda sa may Espanya. Yan, bali sa Manila po tayo ngayong araw na to. Bali dito na po tayo natulog dahil sa nagkaroon po ng emergency. Bali pumunta pa po kami ng ospital. Yan. Ito po yung ating gagawin na isang union na 8.8 kilograms. Bali ang problema, okay naman po siya so far, kaso nga lang kailangan siyang idiin. Ano po ba ang kadalasan nagiging sira ng ganito? Minsan po kasi yung switching hindi na po mag-contact, o either na minsan malayo na, o either na minsan may umido na, kaya ganon. Yan, ngayon check natin at medyo mabagal rin daw siya. Yan. Okay, yan guys, yan. Welcome to my vlog. Tayo dito Electronics po. Ngayong araw na to, nandito po tayo sa opisina. Bali sa aking tita na si Tita Charito Musawa Lao. Yan, shoutout sa kanya. Ngayon, ito ang pinakisuyo niya na gawin. Sa tutusin, dapat nasa kalampanan po ako. Marami tayong obligasyon rin na trabaho, kaso nga lang, nagkaroon ng emergency. Yun, welcome to my vlog. Brian B. Tegalitorix po. Samahan niyo po ako sa paggawa nito. Okay, bali ito guys. I-check mo natin ito kaya pinaka-selector niya rito, yung switch niya. Tapos, medyo mabagal daw po. Ngayon, check rin po natin siyempre yung kanya, ano dito, yung cable ko lang dito. Yan, dito natin. Okay naman, maluwag naman. Ngayon, ang kadalasan po kasi minsan ng ganitong ano, is medyo hindi na tama yung kanyang resistance o yung kanyang capacity ng mismong capacitor. Ngayon, check rin natin kung nasa format farad ba o bumaba na o nag-change value na siya. Ngayon, uunahin muna natin itong kanyang switching kasi ito kailangan tuloy pa. Bali ito po, kung titingnan niyo po yung kanyang yan, yung switching door, ito po yung door lock switch. Bali ito po yung kailangan mag-contact para po siya ay gumana. Yan, kung titingnan po natin, papunta yung timer, yung linya niya papunta sa timer. Yan, tapos yung isang linya na orange, syempre magsuswitching dito. Pag ito ay hindi nag-switch, hindi naglapat, ang mangyayari sa kanya kahit gumagana si timer, hindi po yan naandar. Kaya gagawin natin, kung titingnan natin, ay no, medyo ano na, ano na yung contact point niya, medyo maitim-itim na o nasunog. Kaya ang gagawin po natin, lilinisin ko po yon, and then ito i-adjust ko rin siya konti kahit papano lumapat. Ito pong mismong nasa taas is ibababa ko konti. Okay? Medyo ano na, kinalawang na. Kaya medyo mahirapan na tayo rito magkalas. Ang gagawin na lang natin is ito. Liha. Kukuskusin natin. Kukuha lang po kayo ng liha. Yan. Pag medyo nalinis nyo na siya, ang gagawin nyo na lang ho is yung mismong contact point na to, ibababa nyo lang ho konti kahit pa paano para mabilis lumapat kaagad to. Kasi yung pintuan niya ay hindi na medyo lumalapat, kaya ang gagawin natin, iyan, tayo na mag-a-adjust dito, switch niya. Yan, shoutout syempre kay Tita Alma Belino, kay Tita Charito, yan, Lao.
Bali, shoutout po sa inyo. Siyempre sa aking mga pinsan. Yan, sila Pau Pau. Yan. Yung iba, hindi ko po kilala. Sila Shie. Yan, shoutout sa inyo. Okay, ito. Bali, ito po ay in-adjust ko. Pababa po rito. Tapos ito. Yan, nilinis ko na po siya. Kung titignan po natin yung contact point, yun, malinis na. Possible na pwede na po yan kumontak. Ngayon, testing po natin siya. Yan, bago po natin siya itornilyo, siyempre natry ko po siya. Next station here. Natin siya itatry. Okay. Iba ko natin na yan yung kanyang brake. Ayan. Testing. Mayroon po kayo mantika o singer oil? Mayroon kayo singer oil. Ano lang ang mantika na lang? Hindi po ba to? Ano po yan? Parang get oil. Oo, pwede lang. Kaso muna na okay lang ko GT40. Anong oil ba ito? Sarado ba yata o wala naman? May naman pa po kalaro. Huwag mo lang oil. Baka makasama. Ay, may pakit. Well, ito po. Okay. Tingnan natin. Okay. Bali guys, ang problema nito, kung titingnan natin, may tama na po yung kanyang velo set. Natanggal na po yung kanyang bushing, pero pwede pa po ito. Kaya po siya bumabagal kasi disalignment na po siya. Yan. Napakita ko po sa inyo yung ano niya. Ito. Yan. Yun po yung kanyang bushing ng velo set. Yan o, natanggal na. Mabuti ito, nakaseparate na single siya na isang spin dryer. Kung ito ay may washing, ang mangyayari po rito is pupunta po yung kanyang tubig sa drainer o either sa overflow, masisira po yung motor. Yan, ang kagandahan lang po ng nakahiwalay, talagang always nakababa yung hose. Hindi katulad ng washing, minsan tinataas. Kaya ang kadalasan po is bumibigay po yung kanyang spin motor. Yan. Tingnan natin. Okay. Bale, ito po, ginawa natin, nilinisan po natin yung kanyang shafting. Nilagyan po natin siya siyempre na langis. Tapos yung kanyang bushing, yan, dinikit po natin doon sa kanyang sa taas ng kanyang velo set. Yan, pwede pa naman po siya. So far, hindi naman totally maluwag yung kanyang bushing sa kanyang shafting, kaya ni-repair ko na lang po siya.
Yan, bali yan guys, okay na po siya. Pati yung kanyang pinto. Kung titingnan po natin, ang pintuan niya kanina, kailangan pang diin nandito. Ngayon, okay na po siya. Mga testing na may load. Kahit hindi basa, okay lang, parang hindi naman. Kahit ilan salang na lang siya, medyo bumabagal siya. Opo, madami yan. Bagal na. Yan, ganyan po siya. Medyo mabagal na, naugong. Yan, malaan na. Okay guys, yan, sinalaka ko po siya ng dalawang tuwalya lang, mabagal, totally naugong. Ngayon, check po natin yung capacitor niya. Bali, ito po guys yung kanyang capacitor. Ayan. Bali, kung titingnan natin siya, talagang wala. Kumbaga, China. Ayan. 4 microfarad po siya. Ayan. Ngayon, titingnan natin kung nag-change value na buo ba siya o either na good. Tingnan natin kung nagbago na siya. Okay, bali ito. Siset po tayo sa nanofarad. Yan. Yan, nanofarad na siya. Ayan, malaan natin kung nagbago po ba itong kanyang capacitor. Kasi kadalasan no kasing mga pag bumabagal, ito po kagad yung nagiging problema. Yan, tingnan natin. Yan o. 1.3. Ibig sabihin, nag-change value na po siya. Kaya ngayon, yung kanyang motor, hirap na hirap umikot kasi napakabagal na oh. Ang kadalasan po kasi kaya nasisira po kagad si capacitor dahil po sa kalampag o either sa disalignment o hindi tamang paglagay ng mga damit o either ng mga load. Kaya ang gagawin nyo po para hindi madaling masira itong kanyang capacitor o magano, is dapat po iayos nyo po siya, wag nyo po siya kagad tatanggalin o either na patayin nyo kagad para iayos yung mga damit. Bali ito guys, na-check po natin tong kanyang capacitor. Bali totally nag-change value na po. Yan. Bali kadalasan po kaya po nasisira itong capacitor dahil po sa minsan sala sa paglagay o either sa pagsalang ng mga damit. Pag ano, naayusin nyo po siya. Pag kumalampag is dapat po talaga totally iayos nyo po yung kanyang damit sa paglalagay ng basket. Pag mali po yung pagsalang, ang mangyayari, iikot lang po si motor hanggang mangyayari kakalampag. Ngayon ito po, si capacitor, possible na uwilit o either yung motor bubigay. Yan, ipapakita ko po sa inyo yung kanyang value. Na 4 microfarad siya. Pero kung titingnan niyo po yung reading niya is nasa 1.3. 1.368. Ibig sabihin, wala na po. Kumbaga, bagsak na po yung kanyang capacity. Kaya hindi na po siya makapag-running. Ito po yung trabaho ng capacitor is pabilisin yung ikot ng motor. Pag wala po ito, hindi po gaganda yung ikot ng motor. Okay? Ito na po yung naging problema. Yan. Okay. Ito guys, bali wala tayong dala nito. Totally nandito naman tayo sa Sampaloc, Metro Manila. Bali ngayon, malapit na tayo sa Rapon. Kaya po, bali bibili po tayo ng isang
capacitor na 4 microfarad. Okay? Ito guys, samahan niyo po ako. Bali, sabihin natin sa may-ari na ito po yung sira niya. Okay. Wala. Tita. Mag-vlog ka pala ah. Oh yan, hi po kayo. Hi, hello! Nandito ang isang vlogger. Nagkaya ko ng digital creator pa na po ah. Ano pong name nyo? Ano pangalan mo sa amin? Ako, Marlita Ibarra ng aking Please follow my page. Siyempre, galuto ako doon. Itag pula rin yung vlogger rin. O, di ba? Okay, ta. Ito yung problema. Ano yan? Capacitor. Capacitor. Bali, 4 microfarad siya, ang reading niya is nasa 1.3. Ibig sabihin, yung capacity niya, hindi niya na kayang i-running yung kanyang stator motor. Yan si Tita Charito. Sino yan? Vlog sa YouTube. Okay. Ang galing ng pamangking ko. O, sige, bilhin mo na to. Bilhin mo na to at Paano masabi? bilhin ako magbili nito at magbayad, okay? Galing ng pamangking ko kasi alam mo, nagagawa niya lahat ng mga problema ko rito, okay? Okay guys, ito. Tayo sa tutusin ay emergency lang tayo kaya nandito tayo sa Manila. Meron lang emergency nangyari kaya nandito tayo ngayon. Pinagawa sa akin lahat ng mga appliances. Mas magaling Okay, ito. tayo. Yan, samahan niyo po ako. Teka, pamangkin. Yung ano ko. Okay. Ito. Galing na po tayo sa roon. Bali ito. Meron na po tayong capacitor. Bali wala pong 4 microfarad. Ito na po yung ating kakabit na 5 microfarad. Kaya ipapakita ko po sa inyo yung good kanina sa bad. Ayan. Check natin yung good. Sa bad. Ayan. Yan, 5 microfarad. Yan. Ito po yung kanyang microfarad value. Yan. Okay. Yung kanina, 4 microfarad po, nasa 1.3. Ibig sabihin, bagsak na po siya. Hindi na po talaga iikot yun. Kasi, mahina na po yung capacitor niya. Pag wala pong capacitor, iikot po siya pero napakabagal. Kasi po lalo-lalo ng pag may load, yan lang po yung mangyayari sa kanya. Kaya hindi po gaganda yung ikot at hindi po titigil yung ikot niya. Kaya, ito po yung basic ng sira lagi ng washing machine o dryer. Kadalasan kaya nasisira, overload, persado, o either na minsan sa kalampag. Sa mga dryer naman, sa speed dryer. Okay? Ngayon, sasaksak ko po siya. Testing natin. Yun! Okay na siya guys. Successful po siya. Bali yun lang po. Nakagawa po tayo ng isang union na 8.8 na speed dryer. Okay na po siya. At yun. At sa lahat po ng mga hindi pa po nakaka-subscribe ng aking YouTube channel, paki-subscribe na rin po. At yan, sana po lagi po kayo updated sa aking YouTube channel sa mga videos ko. At yan, maraming salamat kay Boss Larry Amiban and then kay Boss Ramaya Jimboy. Salamat sa inyo. At hindi na po ako nakakita dyan sa inyo kanina. Yan, shoutout. At siyempre kay Sir Leboy. Maraming salamat. Ngayong araw na to, nandito po tayo rin sa Josefina Street sa may Sampaloc, Metro Manila. Dito po sa may Welcome to
Yan, shoutout syempre kay Tita Charito Now. And then kay sa may mga pisang ko, kay Pau Pau, kay Ashe. Yan, shoutout sa inyo. At syempre kay Tita Alma. Ngayon, pupunta po ako dun ngayon sa kay Auntie Ellen na aksidente kahapon sa Buendia daw sa Pasay. At bali yun, pinunta na, confirm po namin nandun sa Adventist Medical Hospital. Yun, pagaling ka, sana okay naman lahat at binayaran naman ng company at saka inakapagla. Okay, hanggang dito na lang po. Sana po may natutunan po kayo na isang magawa ng speed ride na ang problema po yung capacitor pagkos sa mahinang ikot dahil sa alapag. Kaya yun po. At saka yung switching niya po dito is tinalight natin. Okay po. Maraming salamat po sa ating taga-Panayam at Palamsaw ng YouTube channel natin. Thank you very much po sa inyo lahat. At sa lahat po ng mga taga-Panayam natin, yun. God bless you po sa inyo lahat. Saludo po ako sa inyo lahat. And then, sa lahat po ng bago lang po sa YouTube channel natin, huwag po natin nakalimutan na mag-subscribe para titigil. Hanggang dito lang po. Bye-bye. Guys, so ito. Testing natin ulit. At para ma-sure natin na okay na yung ating ginawang washing. Yan, spin. Okay na siya. Yan. Okay, tingnan natin pinto. Bali, yan. Okay na siya guys.